Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Yamaha NMAX 155 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi ni owner guys, ito dahil bigla ang tumunog, no? Ang last na tinrabaho ng kanyang motor guys ay ipay-cleaning niya at pinalinis niya ang kanyang panggilid sa kasa. Pagkabukas daw ay mayroon na siyang narinig na tunog na paunti-unti habang tumatagal. Ito daw ay palakas ng palakas. Siyempre para marinig nyo ang tunog meron ang kanyang makina guys, ay i-on mo natin ang kanyang susi, no? Since ito ay keyless, so need muna natin i-on ang kanyang remote. So, umilan ang kanyang signal. Pindutin na natin ang kanyang switch. So, yan, gumilaw na siya guys, no? Yan, pindutin na natin ang kanyang switch muna. Saka natin i-on. Yan, naka-on na siya. So, yan guys, may display ng kanyang dashboard. At start natin. Pakinggan nyo guys, kung saan nanggaling ang tunog meron ang kanyang makina. Kung ako tatanungin guys, ang tunog meron ng kanyang makina ay nagagaling mismo sa kanyang crankshaft, no? Tinanggal ko ito kahapon yung kanyang panggilid at pinandar ko, nandun pa rin ang ingay na lumalabas sa kanyang makina. Ito ay malapit sa kanyang crankshaft. Kung sa cylinder head naman at cylinder block mapakinggan is malayo talaga guys. Sa tingin ko ang problema ng kanyang motor ay nasa crankshaft, no, o ang kanyang sigunyal. Kaya ito ang title ng aking video ay aktual na tunog ng helicopter ng Yamaha NMAX 155 na kasintulad na tunog ng connecting rod. So ang gawin natin guys, no, ay baklasin muna natin ang kanyang fairings para marinig nyo maigi ang kanyang makina na closure, no, kasi may cover pa siya. Open natin ang kanyang susi. So lahat ng fairings na pwede natin tanggalin guys ay tanggalin, since itong motor na ito ay maselan sa mga plastic cover, no. So, tanggalin ang kanyang footboard, ang kanyang side cover, yung cover ng kanyang likuran, ang kanyang grab bar, at pati U-box at upuan. Tanggalin natin guys. Ay siyempre papabilis ating trabaho, i-magicin na natin. So guys, na-magic na natin itong part na ito. Ang una nyo gawin guys ay tanggalin ang bolt ng ating tangke, no? Iirog muna natin siya o iabanti muna natin siya ng bahagya para matanggal natin yung cover ng kanyang cylinder head. So, luwagan din natin ang 3 bolt o tanggalin natin ang 3 bolt ng kanyang impeller. Yung mga tinuro guys, may mga 3 bolt yan na connect sa kanyang impeller. 4 na bolt sa kanyang cylinder head at bolt ng tangke. 4 din yan guys para mabanti natin yan. So, ang ginawa ko guys, no, ay unti-unti ko muna or step by step ko muna ang pagbaklas ng kanyang makina para masilip natin kung saan nagmumula yung mga problema. Siyempre, kadalasan issue ng mga motor ito guys ay cam bearing o camshaft bearing. So, tanggalin mo natin ang drain plug ng kanyang cylinder block kasi meron pa itong coolant. So, yan, naluwagan ang drain plug ng kanyang coolant guys sa ilalim ng ating cylinder block. So, meron tatagas yan na coolant. Pag natanggal na ang bolt ng ating cylinder block guys tapos walang lumalabas na coolant, naka-airlock yan, no? Ibig sabihin, na-lock po ang passage ng ating coolant. So, ang gawin nyo is tanggalin nyo ang takip ng radiator. Pag natanggal nyo ang takip ng radiator, automatic bubulwak ang coolant sa ating tinanggal na drain plug ng ating cylinder block. So yan, lumabas na ang coolant guys. Unti-unti na siyang lumabas. So ayan, huwag kayong ma-surprise guys na kung sakaling pagtanggal nyo ng drain plug ng yung cylinder block is walang lumalabas. Tanggalin nyo muna ang takip ng radiator para automatic tatagas yan ang ating coolant. So next natin gawin is tanggalin natin ang 4 na bolt ng kanyang cylinder head cover. So yan guys, meron tayong katulong dyan, si Boss GR Jopax Pakira. Shout out sa iyo boss, maraming salamat sa pag-alalay. So tanggalin natin ang mga bolt sa ating impeller guys. 3 yan ha, 3. Isa sa taas at saka 2 sa ibaba. So ang sitwasyon talaga guys sa motor rebussing, ito daw ay pinay-cleaning niya noong mga nakarang araw. Tapos nagsuggest din siya or nagtanong siya sa mekaniko kung anong problema sa kanyang panggilid kasi meron daw counting vibration sa unang arangkada. Pero kapag nakatakbo ng kanyang motor ay naging smooth naman ang takbo guys. So ngayon nagsuggest ang mekaniko ng kasa na linisin na lang kanyang panggilid at i-check.
So, sabi naman ni bossing na wag mo na, baka short kami sa budget. So, pinili talaga ng mekaniko guys na isilip ng panggilid kasi hindi na siya hihingi ng labor once na wala siya nakita. Ayun, nang nakita ng mekaniko na medyo nagkalawang yung bell, saka yung binaklas at nilinis na rin ng panggilid. So, after on guys, pagkaumagahan ay meron nang narinig si bossing na tunog na kaunti. Habang tumatagal nang ito niya binyahe, doon na lumakas ng lumakas. So, lumapit si bossing sa atin guys para pakita at parinig kung ano problema ang kanyang makina. So, natanggal na natin ang kanyang impeller. So, dapat guys, itong mga tinuro ko na o-ring ay nakafix niya dyan at hindi dapat yan nawala. So, itabi mo natin kanyang impeller guys to make sure na yung mga o-ring ay hindi nawala guys. Kasi, special po ang o-ring na yan at hirap tayong makahanap. So, next natin gawin guys ay tanggalin natin lahat na makita natin na 4 na bolt ng kanyang cylinder head cover. Yung tappet cover niya guys. Para masilit na natin ang kanyang camshaft sprocket sa likod din ng kanyang camshaft sprocket is makita natin ang kanyang camshaft bearing. Pati na rin ang roller ng ating rocker arm, yung intake at saka exhaust. So yun po ang naging dahilan guys no, kung bakit nagkaroon ng ganitong senaryo. So ang ginawa ni bossing guys ay binalik niya ito sa kasa. Tapos inireklamo sa mekaniko. Ang sagutan ng mekaniko ay baka lang daw nagkataon pagkatapos na daw nilinis ang kanyang motor ay umiingay na daw ito. So parang nadala si bossing or hindi siya naniwala kung bakit biglang nagkaganyan ang kanyang makina. So kaya lumapit siya sa atin guys at pinadiagnose. Doon ang ginawa ko is tinanggal ko muna yung panggilid ulit, tapos minaklas ko yung drive pulley, drive piece. So yun pa rin guys, hindi pa rin nawala-wala yung tunog. Kaya ang sinabi ko sa kanya is step by step muna natin. Una natin gawin is baklasin natin yung cam bearing, saka yung camshaft, check din natin kasi sabi ng mekaniko guys ng kasa is baka daw camshaft bearing. So dito muna tayo magsisimula. Step by step lang natin. Kapag okay yung camshaft bearing at saka rocker arm guys, ang gawin natin is need nating ibaba ang makina o i-pull out. Okay. Kasi i-check din natin ang kanyang connecting rod. Kasi para sa akin guys, kung ang tatanungin, ang problema talaga ng ang kanyang motor ay nasa crankshaft no, kasi nandoon po pinakamalakas na vibration at ingay na lumalabas sa kanyang makina. So sikatin natin ng kaunti, ng unti-unti ng flat screw kanyang cover guys no, kasi medyo mahigpit pa yan at saka first time pa yan natanggal. Meron niyang o-ring na bilog, yung bilog niyan guys, tagit na o-ring yan. Tapos, wag lang natin pilitin atakin agad ang cover kasi mapuputol yung o-ring. Unti-untiin na natin i-separate yung o-ring guys sa ating cover para hindi siya maputol at magkaroon tayo ng problema. So, yan guys, tatanggalin natin yung cover at pwede natin ipadaan sa ilalim yung kanyang cover guys. Sa ibaba kasi yan po pinakamagandang passage o daanan para ma-pull out natin yung cover ng kanyang cylinder head. Yan, pwede yan sa ganyang position, pwede rin sa ibaba. So yan guys, tanggalin natin ang kanyang o-ring to make it safety na hindi siya mapuputol. So yan, ganun lang po ang tanggal ng kanyang o-ring. So yun. So yan po ang kanyang o-ring guys. Tabi na natin siya. So next step natin gawin is tanggalin natin ang luwagan natin ang nut o bolt ng kanyang camshaft sprocket guys. Pagbibiro natin sa tanggalin guys, itatap dead center muna natin siya. So, meron kayong makikita dyan parang tuldok o guhit. Guhit ba yan? Double check natin guys, no? So, parang guhit. Yan. Itatapat lang natin yan sa bolt na sa ibabaw ng kanyang cylinder head. So, yung bolt na yan guys, at saka yung guhit, yan po ang i-consider natin na nakatap dead center ang ating piston at saka naka-close ang ating camshaft, no? Yun, yung tinuro ko guys. Saka natin siya luwagan. So kapag niluwagan na natin yung bolt guys, di natin basta-basta mabubunot yung kanyang camshaft sprocket unless hindi natin maaangat yung kanyang tensioner tosser na siyang nagsilbing nagtutulak sa ating timing chain. So iangat natin yan, tanggalin mo natin ang kanyang rubber na takip ng kanyang tosser, saka natin may angat yung kanyang tensioner tosser guys. Ganun po ang paraan para kuha natin yung kanyang camshaft sprocket at masilit na natin ang kanyang camshaft bearing. Okay. So kapag ma-confirm natin guys no na may problema talaga yung makina, ito po ay gastos malala no. Kasi napakamahal pa naman ang pisa ng mga NMAX. So yan, natanggal natin ang kanyang camshaft sprocket. So ganyan lang po ang pagtanggal guys. Iangat lang natin ng kaunti ang ating timing chain at saka natin makukuha ang kanyang camshaft sprocket. Okay. Yan, merong maliit yan na parang decompression release guys, baka yun nakita. So punutin niyo yan at itabi. So, next natin gawin ay tanggalin ang 3 bolt na nakaharang sa kanyang
para siyang plain set o metal plain set guys, no, na nakatakip sa kanyang cylinder head, which is naka-connect at silbing protection ng kanyang camshaft sprocket na hindi ito luluwa. So isang hex na 6mm at dalawang allen na bolt na 6mm. So yan guys, tatlong bolt lang yan, ano, yung dalawa lang magkaiba. Yung isa naman niya is hex ang design niya. Yun po ang nakapabor dito sa kanyang camshaft sprocket, camshaft bearing pala. So yan, natanggal na natin ng dalawang allen bolt na yan na 6mm. So kapag matanggal ang tatlong bolt na yan guys, na sinabi ko sa kanyang plate, is pwede na natin siyang matanggal ang kanyang plate. So medyo may kahirapan kasi malit lang po ang spasyo ng kanyang makina at saka yung kanyang tangke. So tanggalin na natin guys ang kanyang plate. So meron palang bolt na tira. Isa pa. So yan, gumalaw lang ang kanyang plate. So para matanggal natin ang kanyang camshaft guys, need mo natin tanggalin ang kanyang rocker arm, no. So nakita ko naman napaka-smooth po ang ikot ng kanyang camshaft bearing guys, oh. Wow! Yun, no, napaka-smooth po. Dapat supposed to be kapag sira yan is maalog yan. Saka gumigewang, no. At merong play. So yan, pinahawak ko sa sa kaibigan ko rin. So yun, okay na okay po ang kanyang camshaft bearing. So to make sure guys, tanggalin natin ang exhaust na rocker arm. So sikwatin na natin yung pin sa gitna. Kasi malambot lang po yan, hatakin. So yan. Ngayon, i-check natin ang roller guys. So goods pa man ang kanyang roller guys, no. Normal talaga na meron yung play. Importante is smooth siya paikutin. Yan, normal na po ang kanyang play. May play talaga yan guys, kahit brand new, no. Pero kapag malaki na talagang play at maalog, so possible, dapat na rin niyang palitan. So nang dinouble check ko, is goods naman siya guys. Yun, no. Goods pa naman siya. Yun. So next natin gawin is yung sa itaas naman ating hatakin. Medyo may pagkatigas yung sa taas guys, no, kasi nandyan po ang ating BBE, no. Yun. Katabi ng ating rocker arm. So medyo na katulak ng kaunti. So yan, hatakin na natin siya guys. Yan, nabunot na natin ang kanyang pin. So na-check ko na rin ang kanyang roller sa kanyang BBE guys. At nakita naman goods din ang kanyang rocker arm. Sa tingin ko guys, itong motor ng busing, naalala ko lang at nabanggit niya is hindi pa daw ito mabot na dalawang taon. Mahigit isang taon lang daw ito. So napakabata po talaga ng kanyang motor. So yan, natanggal natin ang kanyang dalawang rocker arm. Hindi pala, yung BBA at saka yung isang intake manifold. So next natin gawin guys ay hatakin natin ang kanyang camshaft palabas to make sure at ma-confirm natin kung hindi ba siya sira, or para maklaro din natin na wala tayo pagdudahan dyan sa camshaft, kasi nakita natin kayo na at hinawakan is napaka-smooth po talagang ikot ng kanyang bearing. So check natin guys. So yung sa ilalim ng kanyang bearing guys, check natin yun, no, kung hindi ba yun sira. Check din natin, alugin natin. So kita naman guys, goods pa naman siya, no. Okay. Alug. Ito rin sa kanyang camshaft bearing, ikutin natin. Yun, walang alog guys, oh. Dapat maalog yan, di ba? Kung yan po ang pagdudahan natin na mayroong sira yan. So wala siyang alog. So kapag narinig yung tunog ng unang video natin na pinilay guys is hindi talaga tayo magdududa sa kanyang cylinder head, no? Kasi napakalayo talaga. Ang tunog niya talaga is parang sigunyal talaga siya. So okay ang kanyang camshaft bearing. Ang gawin natin guys ay need natin i-pull out ang kanyang makina sa kanyang chassis. At doon natin tanggalin ang kanyang cylinder head at saka cylinder block. Ayos. 1 hour later. So ito nga guys, napulot na natin ang kanyang buong makina sa kanyang chassis. So yan na po ang kanyang makina guys, no. Ang next natin gawin is tanggalin natin ang kanyang magneto. Sa magneto naman guys, suggest ko sa inyo, no, kapag baguhan pa lang kayo at nag-DIY, lalo at ang mga issue ng mga scooter ay hirap talaga matanggal yung mga magneto, no. Lalo na ang halos kadalasan makita natin sa mga video sa Facebook page na dumadaan sa ating timeline ay niwiniling nila ang mga magneto, dala na rin is nasira ng kanyang sigunyal. So suggest ko sa inyo guys, no, kailangan habaan yung pasensya. Ang pinakauna nyo gawin, tanggalin ang nut at saka yung washer na sa gitna. Pagkatapos tirahin nyo ng brake fluid sa gitna guys. Kahit mga 10 minutes na paulit-ulit na pagtira ng brake fluid. Ang purpose nun guys, para yung kalawang na naging dahilan kung bakit sumisikip ang ating magneto sa crankshaft ay
unti-unti malulusaw. So pag once nalusaw na yung kalawang sa loob nating crankshaft, siyang dahilan kung bakit magkaroon ng impact ang ating puller at matatanggal na hindi tayo mahirapan sa ating magneto. So yan po guys, no, para at least dagdag kaalaman na rin at tips ko sa inyo para sakaling maka-experience kayo na medyo hirap tanggalin ang magneto. Huwag nung pilitin agad guys. Ang gawin nyo, tirahin nyo lang siya ng brake fluid or WD-40 ng at least 10 to 20 minutes. No? Kung gusto nyo talagang masave ang inyong magneto, napakamahal pa naman ng magneto guys. Yon, tanggal na nating magneto. Kasi po, ang ginawa ko dyan is tinirahan ko lang siya ng brake fluid. Yung mga sikretong malupit natin guys. Para na kayo mahilang tulad sa iba na welding ang magneto at sayang pa naman ang pera para matatakpan natin ng pera. Sira pa ang puller, at the same time sira pa ang magneto. Mapituhan pa ang ating signal. So yan, tanggalin natin ang tatlong alin na bolt ng kanyang stator assembly guys. So yan po ang tatlong alin na bolt, no. Kadalasan kasi sa mga nakikita ko guys, no, halos talaga issue yung magneto, hirap tanggalin. So maaaring mapituhan pa ating sigunyal, mabungi, ano pa yun, masira yung entrada niya na thread. Same time, mapiktuhan pa ang ating stator. So gastos malala talaga guys. Brake fluid lang po sapat na or WD-40. At saka wag nyo agad tanggalin. So kailangan nyo mo lang penetrate yung brake fluid sa loob ng magneto o sa crankshaft. So yun po ang pinaka the best na paraan para hindi kayo mahirapan tanggalin ang magneto. So natanggal natin ang kanyang stator assembly guys. Next natin gawin is tanggalin natin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head na may kasamang washer. Pag matanggal ng 4 na nut guys, next natin gawin is tanggalin natin ang 2 stud bolt na alin na mahaba nasa loob ng kanyang cylinder head. So yan guys, alin na mahaba yan ha. So baka malimutan nyo na meron palang 2 bolt sa kanyang cylinder head na nakatago. So yan, tanggal na. Maluwag na pala. So mas maigi talaga guys na step by step lang natin yung pagbaklas ng makina, no? Para makita din ni bossing na tinrabaho talaga natin ang kanyang makina guys. Pag matanggal ng 2 mataas na stud bolt, next thing gawin is pwede na natin tanggalin ang kanyang cylinder head. So yan guys, check natin ang kanyang combustion. So ox na ox po ang sunog ng kanyang combustion at di gaanong makarbon guys. Medyo may pagkalinis pa, no? Ibig sabihin is batang-bata pa talaga ang kanyang motor. Natin tanggalin guys ang kanyang chain guide, no? Pagkatapos ay pwede natin tanggalin ang kanyang cylinder block. So ito yung moment of truth. Yan, medyo pinahirapan pa tayo ng konti. Dandahanan natin. So ito na guys. Iyon, no? Ang daming hairlines o kayod. May problema pati ang block na guys. May tama ang kanyang block. So check din natin ang kanyang piston yun, no? Pati piston. So ito yung position sa baba guys, no? Maraming hairlines, no? Duda ko dito guys is na short ito ng langis. Maaring natagalan si bossing pag change oil guys, no? Check din natin ang kanyang piston. Yun, no? Daming kayod guys. Sobrang dami sa hairlines. Ibig sabihin, parang malapit na sa overheat, no? Duda ko dito guys, no? Maaring possible din na duda ko dito is mahina ang supply ng kanyang oil sa kanyang pump. So, sa ilalim. So, yun din, no? Pero talaga guys, no? Kapag mga ganitong problema, ang una talaga maiisip natin is nagkaroon ng pag-short sa langis. So, once nagkaroon ng pag-short sa langis, automatic yung piston natin is mapiktuhan ang kanyang lubrication. So, dapat mga 1,000 to 5,000 km guys, change oil na agad kayo. At alam nyo na, ang motor ay napakasila, no? Lalo na sa mga oil. So, kapag matagal kayo mag-change oil, ang unang mapiktuhan talaga ang ating piston. So, magkaroon na ng kayod, gas-gas o hairlines. Maaring resulta pa na magkaroon ng pag-overheat sa ating cylinder block. Kahit mayroon niyang motor cool, no? O tinatawag nating liquid cool. Kahit mayroong coolant yan, mayroong useless pa rin yan kapag ang ating oil ay maliit na lang sa loob ng ating makina or nababawasan siya ng unti-unti. Oh, no! Dahil na rin is matagal kayo nagpalit agad ng oil. So ngayon guys, tanggalin natin ang kanyang lock sa kanyang pin. So yan, tanggalin ang kanyang lock.
So, pwede na natin tanggalin ang kanyang piston para makita natin ng malapitan ang kanyang sitwasyon, guys. Kasi itong motor ni bossing, guys, ay gamit niya ito sa pangtrabaho. Tapos, ang area niya is medyo malayo, no? So, nasa ibang bayan pa siya. So, every isang beses, isang linggo is umuwi siya dito sa aming lugar. So, maring isa rin ito sa dahilan, guys, no? Na medyo nag-apektuhan din ang sitwasyon ng kanyang motor. So, check natin ang kanyang connecting rod. Hello guys, narinig mo yung tunog na yun? Oh Yun, no? Ang laking lagutok. Side play din. Mayroon na rin side play, guys. Patay tayo dyan. May tamang kanyang connecting rod. Confirm nga natin, guys, no, na nasa connecting rod talaga ang problema. Kahit ang ating piston sa ating block mayroong kaya dyan o gas-gas, yung tunog na yun ay hindi talaga yun makaapekto sa kanyang sitwasyon. Pero itong connecting rod, guys, tingnan nyo, kahit side play, ang laki na. Yung kainan yung kinatok natin ang kanyang dulo ng kanyang connecting rod, ang laking lagutok. Ito yun, gastos malala ito, guys. Lalo na buntis pa naman ang asawa ni Busing. Yun, no, pati block, ang laking kayod. Ang next natin gawin, guys, ay baklasin natin ang kanyang buong makina para marinig na natin ang actual na tunog ng connecting rod sa kanyang crankshaft. So, ngayon, guys, ang next natin gagawin ay tanggalin natin ang panggilid ng kanyang motor. Since ito ay hindi ko natanggal nung nakaraang upload natin, no? Yung sa part 1 natin. So, tatanggalin natin ang kanyang panggilid, guys, ang kanyang drive face, drive pulley, at saka ang kanyang torque drive assembly. Nung tinroubleshoot ko muna ang tunog ng kanyang makina, guys, nung mga nakaraang araw, itong panggilid nito ang una kong binaklas. Kasi ang sabi ni Busing ay nasa panggilid daw ang ginawa ng mekaniko sa kasa, guys, no? So, tinanggal ko ang buong panggilid niya, tapos pinandar ko, nandun pa rin ang ingay ng kanyang makina. So, nakapag-decide ako na bukas na pabalikin si Busing para step by step natin ang pagbaklas ng kanyang makina. Kasi sabi ng mekaniko sa kasa is, possible daw, nagkataon lang daw na pagkatapos niya maglinis ng kanyang panggilid, ay tumunog bigla ang kanyang makina. So, sabi naman ng mekaniko sa kasa, guys, ay baka nagkataon lang na, no? Tapos, ang kanyang diagnose ay nasa cam bearing daw o sa kanyang camshaft bearing. Ginawa natin, step by step natin ang pag-dismantle ng kanyang makina. So, tinanggal mo natin ang kanyang camshaft bearing, tapos ang kanyang mga rocker arm, at doon na-discover natin na walang problema sa kanyang camshaft bearing kasi napaka-smooth po ang ikot ng kanyang mga bearing sa kanyang camshaft assembly, at the same time, ang roller ng ating rocker arm. So, ngayon, natanggalan natin ang kanyang drive face. Next, ang kanyang drive pulley naman. Tapos, sa likod yung kanyang drive pulley, guys, is meron siyang washer, ha. So, next, ang tanggalin natin ay ang kanyang torque drive assembly. Para natin mahirapan pag-dismantle ng kanyang crankshaft, guys. At dito tayo mahirapan pang mag-assemble kapag ipatong na natin siya sa ating overhauling table. So, yan, ox-nox pa ang kanyang clutch shoe, guys, no? Kasi bagong linis pa ito ng mekaniko sa kasa. So, check din natin yung spring. Socks naman, guys, no? Walang problema kanyang spring. So, ngayon, ang next natin gawin, guys, ay tanggalin natin ang backplate ng kanyang drive pulley. O sa ating backplate ng ating timing chain. So, kapag matanggal natin lahat ng bolt na connect sa kanyang backplate, diyan natin makita ang oil pump. Kasi makaiba po ang unang mga labas ng mga Inmax, kasi po ang oil pump is nakapaburo sa magneto. Sa ito namang design sa Inmax na kilis, guys, ang kanyang oil pump ay katabi ang kanyang timing chain, no? So, kapag umikot yung timing chain, sumasabay naman ang roller ng ating oil pump. Di katulad ng nakarang labas, guys, yung oil pump is doon nakakabit sa ating malapit sa ating magneto. So, yun, guys, no? Kita nyo, diba? So, tanggalin natin ang kanyang oil pump. May dalawang bolt yan na maliit na star screw. Okay. So, nung chinek ko yung oil niya, guys, no?
tama naman ang level ng kanyang oil at hindi ito naubusan kasi guys, bagong change oil ito, no? So, kaya nagtataka ako kung bakit nagkaroon ng kayod ang kanyang piston. So, na-discoveran ko guys, no, na ang design pala ng makina ng Inmax is walang passage papunta sa kanyang, walang oil passage o nag-spray ng oil sa kanyang piston. Di katulad ng M3 guys, mayroong passage sa gitna, no, na parang para siyang fountain na maliit o para siyang labasan ng oil sa makina sa oil pump. So every time umiikot yung oil pump, naglalabas naman ng oil pa-spray sa ating piston. So sa nakita ko guys sa kanyang oil pump, isula siyang gasket, no. So plain lang siya, plain. Di katulad na sa M3 is meron siyang maliit na gasket, manipis. Yung sarap din guys, chinek, isula talaga siyang gasket, no. Yan ang pinakaiba ng oil pump ng Inmax. Yan ang mga na-discovery natin guys. So pwede natin tanggalin ang kanyang timing chain. Ito yung nakalimutan ko guys, no, ang haba at saka length ng timing chain, no, hindi ko siya nabilang. Pero at least kung may magtatanong bukas is bibilangin natin ang haba ng kanyang timing chain. Okay. Doon kayo masasagot sa comment section. Next natin tanggalin ang kanyang tensioner chain guide. At syempre kung kayo bago sa channel, kailangan mag-like at subscribe kung sa tingin video itong ginawa ko is malaking tulong sa pagsilba sa problema ninyong motorsiklo. Maraming salamat. So yun, natanggalan natin ang kanyang chain guide. So next natin gawin guys is lilipat tayo sa kabila. Doon kasi nakakonect ang mga bolt sa kanyang crankshell, no. So para may walay na natin ang kanyang makina guys at makita natin at marinig na natin ang sitwasyon ng kanyang sigunyal. At ma-confirm na rin natin guys na ito talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng alog o parang tunog helicopter kapag ito ay umaandar, no. So makapareho po siya sana aktual na tunog ng connecting rod. Pero sa ating pamagat ng ating video ngayon guys is aktual na tunog ng helicopter kasi parang tunog helicopter siya na dududududug sa loob ng ilalim ng makina. So maraming mga bolt yan guys, no, meron din sa mga ilalim, mga babang bolt na yan, tanggalin natin lahat ng mga bolt na posibleng makita natin, lalo na first time yung magtanggal o magbaklas ng makina, no. Basta lahat ng mga bolt na nakakonect sa kanyang cranky shell. So before nyo na matanggal ang kanyang cranky shell guys is tanggalin mo nyo muna ang lock ng kanyang center stand sa ilalim na parang letter C. Sikotin nyo siya ng flat screw. Tapos pupukin nyo ng kaunti na mga 1 inch lang ang kanyang center stand axle kasi nakakonect po ang kanyang cranky shell. So pwede nyo na siyang ihiwalay ang kanyang makina guys, yung dalawa. Okay. So yun, no. So nakapagtataka talaga guys na kung bakit nagkaroon ng biglaang ingay ang kanyang makina. Dapat kapag ang connecting rod guys is umingay, nagsisimula yan sa maliit. Habang tumatagal, ilang buwan siguro, 2 buwan, 3 buwan, saka pa siya unti-unting lalaki ang kanyang ingay. Ang nakapagtataka lang sa sitwasyon ni Bossing is pagkatapos siya ng malinis ang panggilid ng mekaniko sa kasa, pagkabukas daw is may narinig na siya na paunti-unting ingay. Katagalan, mga 1 araw lang daw is biglang lumalaki ang ingay ng kanyang makina. Yun ang nakapagtataka guys, no. Huwag na nating isipin pa or anong ginawa ng mekaniko sa kasa kasi hindi natin siya masisisi guys kasi guys ang ginawa lang na is pipe cleaning tapos pinilit niyang linisin yung panggilid na dapat naman ang sabi ni Bossing ay huwag na, no, kasi baka daw is ma-short sila sa budget. Pinilit pa rin ng mekaniko na ini-insist pa rin niya na sige sir, lilinisin lang natin, kung wala akong makita is walang labor, pero kung mayroon ako nakita ang problema is magsa-charge daw siya. So ayan guys, no, yun ang resulta. Kaya sabi ni Bossing parang nagsisisi na rin sila na bakit pinabayaan na lang ng mekaniko na baklasin yung panggilid niya, no? Wala tayong magawa guys kasi nandito na yung sitwasyon ng kanyang makina. So nahiwalay natin ang kanyang cranky shell. Napaka dali lang talaga guys na hiwalay, no? Hindi tayo nahihirapan kasi smooth lang ang pagbiyak natin sa kanyang makina. So ito na yung moment of truth guys. Na-separate na natin siya. So kailangan i-pull out muna natin ang buong crankshaft niya guys, no, sa crank shell na yan.
So lagyan mo natin ng nut ang kanyang crankshaft guys. Yung pabor sa magneto kasi dito tayo magpupukpok. Para hindi Okay. masira yung thread natin sa entrada, no? Entrada na thread natin. Yan, konting pukpok lang. Kasi ito mahirap tanggalin ang kanyang crankshaft guys. So tanggalin natin ang kanyang nut. So check muna natin ang kanyang side bearing guys. Kasi yung motor ni bossing guys, hindi pa na ito mga naga 1 year. So napakabata pa talaga ang kanyang motor. Oh no! So pang checking, ox naman ang kanyang side bearing guys. Kasi nga is batang bata pa nga niyang crankshaft guys. So dito sa kabila naman, sa may oil pump. So ox na ox din, no? Pero much better kung meron talaga ng budget guys is papalitan na talaga natin siya ng bagong side bearing, no? Para sa machine shop. Side bearing at saka connecting rod kung hindi kaya talaga ang buong sigonyal. Pakinggan nyo guys ang tunog ng kanyang sigonyal. Meron kayo marinig na tok tok tok. Yun guys, so napakalakas talaga ng tok 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 tok. Confirm na nandito nang galing sa kanyang crankshaft ang ingay na lumalabas sa kanyang makina. Gawin natin guys ay hingi tayo ng budget sa owner at siyempre pupunta tayo sa bayan para mapaalin natin ang kanyang crankshaft at mabili natin ang mga pisa na kailangan natin bilhin sa kanyang motor. Dalawang side bearing, connecting rod, set at siyempre gasket na rin, oil at saka coolant para sa kanyang motor. The next day. So ito na guys, no, nakabila tayo ng set ng kanyang connecting rod assembly. Yan po ay nagkahalaga ng 2,550 pesos, no. So yan po ay set. Ang kanyang inclusion niyan ay ang kanyang crankpin, kanyang stick bearing at saka ang kanyang connecting rod. Yung tatlong po yan po ay nagkahalaga ng 2,550 mismo. So yun, no. At mayroon tayo ng bagong bearing. Yung malaki is 6306 ang numero, no. At ang yung maliit naman na bearing ay 6305. So yun, no, ito ay nakapabor sa kanyang magneto at yung 6306 naman ay nakapabor sa kanyang panggilid. So yan po ang pinakamalaking size ng bearing nating crankshaft. At sinimulan ni tatay tanggalin ang kanyang side bearing guys. Shout out sa tatay at salamat sa pag-asikaso ng ating crankshaft at pagbaklas. Gamit ang kanyang bearing puller na 1 seat. So yan po, pinakalang step. Pag matanggal na yan ang side bearing guys, next step naman na tanggalin ay ang kanyang sprocket ng kanyang oil pump at saka ang kanyang sprocket ng ating timing chain. Pag may huli lang mga yan guys, ay makita natin at masilip ang sitwasyon ng ating crankpin at saka connecting rod kung saan ba may tama sa dalawa ng malaki. May kahirapan talaga guys ang pagbaklas ng malaking bearing. So nga guys, nang natanggal na ang kanyang counterweight at nakita natin kung gaano kalaki ang problema ng kanyang crankpin. Confirm na problema talaga niya ng makina kung bakit nagkaroon ng ganong ingay ay dahil may sira ng kanyang crankpin guys. So ang kanyang connecting rod naman guys ay walang sira ng gaano. Hindi katulad ng kanyang crankpin ay malaki talaga ang tama. So kailangan i-pull out natin ang kanyang crankpin guys para mawakan natin. Kasi itong sitwasyon na to guys ay biglaan lang ingay, no? Pero kung i-analyze mo, kapag connecting rod talagang sira o crankpin, dumaan to sa unti-unting ingay. Habang tumatagal, mga 2 months to 3 months, palaki ang ingay. Pero sa sitwasyon nga sa kanyang makina guys, is bigla daw umiingay, no? Parang naguguluhan talaga tayo. So yun, ito na po ang kanyang crankpin at natanggal na rin sa kanyang counterweight. Ganon kalaki ang gasgas ng kanyang pin. So dapat is makintab yan sa kabila. At yun sa kabila is may gaspang, may kayod. So dala na rin, meron na siyang tama. So ito naman yung kanyang bearing na tinanggal guys. Yan po yung kanyang 6306 na bearing. Kung titingnan mo kanyang connecting rod guys ay halos walang tama, no? Napakaswabe pa. Pwede pa natin ibalik kasi nga sabi ni tatay is pwede rin tayo makabili ng crankpin lang. Pero mas maigi is palitan natin ang set. Kasi kapag may tama na yung crankpin, automatic mapiktuhan din ang ating connecting rod pati na rin ang ating stick bearing. So need na rin natin palitan ng mga bagong side bearing guys. Dahil na rin ito ay apektado na rin
kapag binabaklas natin ang ating crankshaft, so parang pagpalagyan natin na kailangan compulsory po ang pagpalit ng mga side bearing. So, Okay. yan po ang kanyang side bearing, guys. Napakalaki po ng kanyang side bearing, yung 6306. Yan po ang kanyang sprocket ng ating oil pump. At yan naman ang sprocket ng ating time engine. So, hugasan natin ang kanyang crankshaft, guys, kasi yung mga part na may oil catch ay kailangan linisin natin para makuha yung mga dumi-dumi. Ito yung part na ito, guys. Ito yung counterweight na may oil catch, no? So, yun, no? Na parang plain set nasa palibot ng ating counterweight. So, yun po ang tama o sira ng ating crank pin. May gaspang na siya. May mga butas-butas na parabang nagkaroon ng pagtuyo o natuyuan ng oil. Possible lang, guys, kasi ito yung cause kung bakit nagkaroon ng ganyan senaryo. Once na ating motor ay nag-experience ng natuyuan ng oil paminsan-minsan. Kaya mas maigi is chinecheck nyo lagi o every one month is nagpalit na kayo ng oil. Kasi una yung matatamaan ang ating crank pin. Kapag short lang ang oil, Okay. so maaywa. Ang mangyari is malit na lang pumapasok na oil papasok sa ating crank pin. Kaya mapektuhan talaga ang ating crank pin at unti-unti masira kapag walang lubrication sa loob ng ating crankshaft assembly. So yun po ang ating bagong crank pin at ating bagong stick bearing. So nilagay niya ni tatay para may symbol na. At siyempre next ilagay niya na ang kanyang connecting rod. Napakaganda talaga tingnan, guys, ng ating bagong set ng ating connecting rod. You know, napaka-smooth ikutin. Wow! So next yan, guys, ipapatong na ang kanyang kabilang counterweight para mag-abot na ang dalawang counterweight, guys. So kung tingnan mo, guys, napakalinis ng kanyang bagong crank pin. So kailangan mo lang pihitin yan pababa, guys, no? Kailangan maliit na lang ang allowance niyan para sa allowance ng ating kabilang counterweight. So kailangan mo na siyang i-freeze gamit ang ating freezer. So itong paraan na ito, guys, ay isang mano-mano, no? So napaka-effective po kahit ganito lang ang paraan, guys, kasi never pang na-back job si tatay kapag mga ganitong trabaho. Kasi ito yung specialized niya kung paano magpalit ng crank pin ng mano-mano gamit ang kanyang freezer. So marami na gumagawa nito, guys, no? Ngunit ang mga special tools na mga pangbalanse. So ito ay natansya na at ito mismo ay kabisado na ng trabaho nito. So yan, nakabit ng ating kabilang counterweight, guys. Siyempre, pinakakulang ay ang kanyang balanse na lang, no? So kailangan mo lang ipihit ng kaunti kanyang pin na hindi siya ganong maluwag ang connecting rod at naman siya ganong maliit ang clearance. So tama-tama lang, guys. Kasi kapag sobrang maliit ang clearance, maaaring mapikto natin sa connecting rod at magkaroon nito ng pag-stack up. Kapag sobrang maluwag naman ang clearance, ay maaaring umaalog at magkaroon ng vibration ang ating makina. So kailangan tamang-tama lang, guys. Yung tama rin ang ikot ng ating connecting rod. So once again na, guys, ang crankshaft nito ay isang Yamaha NMAX 155, no? So Okay. binaklas na nito kasi nga is nag-iingay ang kanyang makina. So doon na-confirm natin ang problema ng kanyang motor, walang iba kundi ang kanyang crank pin. Kung bakit nagkaroon siyang tunog helicopter. So konting taste na lang, guys, at matatapos na ang ating pag-assemble at pagpalit ng connecting rod ni tatay. Yan. Kailangan mo na siyang i-check yung alignment, ang kanyang buong circumference ng ating counterweight kasi baka ito tumagilid. Konting tagilid lang nito, guys, maaaring malaki ang epekto ng ating makina. So maaaring magkaroon ng vibration. Maiwasan ang pagkaroon ng ganyang senaryo, guys, ay kailangan taasan ng pasensya at huwag madiliin ang pagtapos ng pag-assemble ng crankshaft. Kailangan lang i-check kung di ba ito tumagilid or nagkaroon ng disalignment. So itong paraan na ito, guys, ay Okay. proven tested, no, kahit mano-mano lang. So yun, no. So kulang pa ng kaunti. So pagkatapos ito, guys, ikutin naman ito sa kanyang flat bar. Sa kabilang counterweight na naman ang ipiprease para tamang balanse lang. Okay. So konting tiis na lang at matatapos rin ang ating pagpapalit ng connecting rod. So yun, check mo na yung kabilang pisngi. Kabilang pisngi. So ox na, guys. Balance na daw, sabi ni tatay. Wow! So paikutin ito, guys, para sa pinali lang ang kanyang trabaho. Kung ox na ba ang balanse.
Para next na may kabit nito guys, ang dalawang side bearing natin. So, kita ni tatay na okay na ang pagtirada niya. Yun, no? Napakano na ng ikot. So, para sa pinali, check natin. Goods na goods na. So, yun guys, paikotin natin ang pinakahuling ikot muna, no? Bago natin kabitan tatay ng bagong side bearing. So, yun, kabit na ating 6305 na side bearing guys. So, yun, napakaswabe ng bearing natin. So, next naman ang kanyang 6306 na bearing sa malapit sa may panggilid na side. So, pagkatapos na ang ating sprocket ng ating timing chain at ang pinakapinaling ikabit ay ang kanyang sprocket ng kanyang oil pump. Kasi po yung mga version 2 ay ang oil pump niya ay nakapabor sa left side na bahagi ng makina guys, no? Yung version 1 naman ay nasa right side na bahagi. So yun, kinabit ng ating sprocket ng ating timing chain. So kailangan may ma-check yan guys, no? Kasi mayroon daw guide yan. Hindi yan dapat basta-basta baklasin lang. Kailangan check mo na ang guide kung tumama ba o hindi. Para pagbalik is coincide pa rin yung timing ng ating sprocket. So ating hampas lang. Para ma-press yung kanyang sprocket. So yun, no? Natural lang yan guys na pasin talaga yan. Kasi walang choice yan. Kailangan pumasok yan sa pamamagitan ng tubo rin. Siyempre kailangan palamanan ng bearing para rin masira ang ating sprocket. So yun guys, para sa pinali ng trabaho, kasama ng dalawang bearing. So goods na. At siyempre, ikakabit na natin ito sa susunod na araw guys. Sa ating part rin ng ating pag-dismantle, assemble ng kanyang Yamaha NMAX 155 na tunog helicopter. So yun, ikotin natin. Tayong iikot guys. So kita man, gusto naman yung iikot, no? Napakaswabe. So wala pang oil yan guys, ha? Lagyan pa natin ng oil yan pagkatapos natin i-assemble sa kanyang makina. So tunog check muna tayo, ha? So yun, wala nang tok. Goods na. Yung side plate niya. Yan, okay na rin side plate guys. Kaunti na. Normal lang po ang may counting side plate. Yung sa kanya guys, malaki na talaga guys. May part na malaki, may part din na maliit. So, ikotin natin para sa pinali guys. Before tayo uwi sa ating shop. At i-assemble natin sa kanyang makina. So, kita naman guys, na goods na ang kanyang mga side bearing. At ito yung mga pisa na pinalitan natin guys. Isang maliit na 6305 na bearing. Isang malaki na 6306. Isang set ng connecting rod. Yung pin na sira, crank pin. Yung stick bearing at saka ang kanyang connecting rod. Okay. Ayos. So ito na guys, andito na tayo sa ating shop. So malinis na kanyang makina. So, yan po NMAX yan, no? Nakatingga ng mga ilang araw. So ito yung kabilang pisngi ng kanyang makina guys. At ito naman yung kabilang pisngi ng kanyang makina. Ito po ay palitan natin ng bagong crank pin. Kasi yan po ang salarin kung bakit nagkaroon siya ng tunog helicopter. Kung nakita nyo ang gasgas na yan guys, yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang kanyang makina, no? Dapat ito po ang hitsura ng ating crank pin, makinis, swabe. Yan po dapat ang hitsura para walang tunog ang ating makina. So yan po ang naging resulta guys, may gasgas siya. Dahilan kung bakit nagkaroon siya ng biglaang tunog helicopter. Kaya connecting rod naman guys ay ox na lang tama, no? Yan, wala siyang gasgas o sira o mga butlig-butlig. Ang kanyang stick bearing naman ay medyo ox pa rin. Pero dapat palitan din natin siya ng stick bearing at bagong connector dahil apektado po yan sa pagkasira ng ating crank pin. Bagong side bearing, dalawa yan na pinalit natin. At ito naman ang itsura nating sigunyal pagkatapos natin siyang mapalitan ng bagong connecting rod. Siyempre, parinig ko na ang tunog guys, no? Ng bagong connecting rod natin. Goods na goods, walang ingay. At ito naman tunog ng connecting rod natin guys nang hindi natin siya napalitan, no? So yan po ang ingay ng kanyang crankshaft o connecting rod nung hindi pa natin siya napalitan ng connecting rod. Bagong side bearing, kasi napaka-importante po talaga ang side bearing guys. Kasi kung i-bike natin, may tendency na masisira ang ating dalawang side bearing nung pinalitan natin siya ng bagong connecting rod. So yun, ikabit na natin siya sa kanyang makina pala, crankshell. So siyempre kung paano natin siya kabit, may mga steps na ito na dapat gawin.
Una ay lagyan natin ng oil ang kanyang crankshell guys. Pampadulas yan. Para mabilis ang pagpasok ng ating side bearing. Siyempre ang side bearing din ay lagyan din natin ng oil ang kanyang mga bulitas at siyempre ang kanyang casing, no. So ito pong crankshaft ng ating Inmax guys ay mabilis ipasok, no. No need na natin gamitan pa ng butin o heating. Kasi napakadali lang po ang pagtanggal ng kanyang crankshaft. So ang pagbalik din is napakadali lang din. So no need nang gamitan ng pampainit o kahit anong paraan para may pasok natin siya. Automatic pasok yan. Tulad din ng shoot na shoot. So ilayan natin ng kaunti guys kasi nasubrahan ang pagpasok at paikutin natin ang kanyang crankshaft. So dapat pag-ikot natin crankshaft guys ay napaka-smooth, no. Hindi siya masyadong mahigpit kasi kapag masyadong mahigpit may potential na tumagilid ang pagkabit ng ating side bearing. So iangat natin siya ng kaunti guys kasi nasusobrahan ng pag-shot ang ating connecting rod. So ang obserbahan ko sa crankshaft guys, out connecting rod ng ating Inmax ay maliit po siya, no, maikli. So kapag pinaikat mo siya pababa is pumapasok siya sa ilalim. Yun po ang nakita ko sa kanyang connecting rod. Maikli po siya. Kaya kailan alalayan natin siya pag ikot para hindi siya mahulog sa ilalim. Yun, no. Yan. Kasi kapag mahaba yan guys, kahit ikutin mo yan, hindi yan papasok sa ilalim. May mga connecting rod po talaga ng mga ganyang design na kahit ikutin mo siya, hindi siya papasok sa ilalim. Kaya kapag nasobrahan sa load o upgrade ang ating motor, lalo na mga Sniper, Inmax, mga Yamaha, kapag pumutok yung connecting rod, automatic basag ang crankcase. Kasi nga is maikli ang kanilang connecting rod. So lagyan din natin ng gasket na liquid gasket ang ating crankshell. So ito po ang pinaka-importante guys, no, na meron tayong ilalagay na gasket. Marami pong mga design ng gasket, no, liquid gasket. Pwede na mighty gasket, pwede liquid gasket, pwede gasket oil. Yung ginamit ko guys ay gasket oil, no. Pwede na Noboro, Triban, so kahit anong mga pandikit na pwede natin ilagay sa ating crankshell. Ang importante is malagyan natin siya ng gasket sa gitna. Kasi wala po siyang gasket na papel, no, or steel. So kailangan lagyan lang natin siya ng liquid gasket. So syempre wag matapos natin ilagay ng gasket ang kabila. Next is ang kanyang left side naman na crankshell ang lagyan natin. So mas maigis dalawang crankshell ang nilagyan natin ng liquid gasket guys, no. Ang iba kasi isa lang ang nilalagyan nila na liquid gasket, yung kabilang pisngi lang. So to make sure para hindi tayo magkaroon ng back job at saka leaking, ito yung pinaka-importante na mangyayari kapag hindi natin sinigurado ang paglagay ng ating liquid gasket sa ating makina kapag isa lang ang nilagyan natin. So may tendency, possible na magkaroon ng leaking sa gitna. Ang trabaho pa naman kapag magkaroon tayo ng back job sa makina, lalo na sa ating center crankcase, no, kapag ito ay may leaking. So to make sure na hindi siya magkaroon ng tagas, kailangan dalawang crankcase ang nalagyan natin ng gasket oil guys. Triban or mighty gasket. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. So siyempre pagkatapos ating lagyan ng gasket, lagyan din natin ng oil ang kanyang crankcase. Yung may nalagyan ng kanyang side bearing. Pati na rin side bearing guys, lagyan na rin natin ng oil, no. Para sureable talaga na mabilis ang pagpasok ng ating crankshell. So yun po ang mga sikretong malupit natin guys. So mga isang linggo na rin ang motor nito guys, no, sa ating shop, no. At ngayon natin unti-unting na kompleto yung mga pisa. Kasi nga is yung owner naghahanap pa ng budget. Hindi nila ina-expect na ganito ang mangyayari sa kanilang makina. Pinalinis lang nilang panggilid, noon biglang umingay ang kanyang makina. So nakita naman natin guys na walang kasalanan yung mekaniko ng kasa. Nagkataon lang siguro na nag-trigger yung side panggilid niya na paghigpit siguro ng drive phase is gumalaw siguro yung makina. At doon na umipikto ang sira ng kanyang crankpin. At doon na nagkaroon na siya ng ingay. So kapag nalagay na natin ang kanyang crankcase guys, ilagay na natin lahat ng mga bolt na connect sa kanyang makina. Dalawang mataas at sa iba ay mga maikli. So hindi na pwede magkabaliktad guys kasi may sukat po ang mga bolt ng ating makina. Okay. So ito po ang ilalagay natin, lahat ng mga bolt na yan. May 4 sa ilalim at sa loob ng kanyang crankcase. Siyempre yung kalimutan mag-like at subscribe guys, no. Kapag sa tingin yung video itong ginawa ko ay malaking tulong sa pagresolba ng inyong motorsiklo. Maraming salamat. At siyempre kung ikaw ay ngayon lang nagawi sa ating Facebook page, paki-follow na rin. Maraming salamat. Kapag nalagay nyo ng mga bolt guys at nagpitan nyo na
i-check nyo ang ikot ng ating crankshaft. Dapat napaka-smooth po yan at hindi pilit. Kasi kapag pilit yan, maaaring tumagilid ang ating bearing at possible nagkaroon ng disalign sa ating crankshaft. So, kita nyo lang guys, no, napaka-swabe yung pag-ikot ng ating crankshaft. Ibig sabihin, nasa tamang posisyon ating paglagay ng ating crankshaft at saka connecting rod sa ating makina. So, yun, since tapos na siyang ilagay guys, lahat ng mga bolt at okay na ang kanyang crankshaft sa loob ng ating makina, next natin ilagay ang kanyang stator assembly. Sa stator assembly naman guys, hindi yan maaaring magkabaliktad kasi nga is tatlo na ang bolt at the same time may guide yan na maliit na pin sa gitna. So kapag nalagay nyo na ang kanyang stator guys, ilagay nyo na rin ang kanyang tatlong alin na bolt. Okay. So kapag unang tanggal talaga ng alin na bolt na yan guys, medyo may katigasan yan, no? Kasi nga is merong nilagay dyan sa company. Yung tinatawag nating thread lock. So may kulay orange, may red. So kaya huwag kayong gamit basta-basta ng mga alin na mga ordinary o local kasi maaaring bibilog ang ating alin bolt. Mas maigi yung mga matitigas na alin ang gamitin nyo guys o mga special tools na alin. So pagkatapos yan guys, ilagay na natin ang ating magneto o flywheel. So may kunya yan, tapos yung magneto natin may kanal yan sa gitna. Dapat nagka-coincide ang dalawang yan guys para hindi tayo magkaroon ng problema kung sakaling mapaandar natin ang ating motor. So yan pong hitsura ng kunya at saka yung kanal kapag ito ay nagka-coincide. Yan guys oh. So makita mo kunya sa gitna at sa gitna ng kanyang kanal. So kapag nakuha nyo na yan guys, sure ball na andarang yung motor. So lagyan mo natin ang kanyang washer. At the same time, before natin ilagay yung nut, i-make sure natin na nakatap ang ating magneto. So dalawang arrow na yan guys, dalawang daliri na yan, dapat naka-coincide yan at nakatapat. Once na nilagay na natin yung kanyang camshaft socket sa kanyang cylinder head. Yung buhit na yan at saka yung bilog na yan. So yan guys ha. Ilang dalawa dapat is nakasentro yan guys. Para sakaling hindi kayo mahirapan makuha yung top dead center ng ating piston. So pwede natin lagay ang kanyang nut at higpitan na rin natin. Pagkatapos mahigpitan ang kanyang nut ng kanyang magneto, next ating gawin guys ay i-assemble na natin ang left side na bahagi ng kanyang makina. So pinakauna natin kabit ang kanyang timing chain. Baka may tanong kung gaano kahaba ang timing chain o anong sukat ng timing chain ng ating Inmax 155. Yan po ay 96 length po. Magkarapareha po sila ng length ng Sniper 135 at saka Sniper 150. Amazing! Yan lang po ang palaan kung paano natin siya ikabit ang kanyang timing chain. Next, ang kanyang chain guide na naman ang ilagay natin. So, ang kanyang chain guide guys ay Allen bolt na 5mm ang ating gamitin. So, kapag nakabit na natin yung chain guide guys, dapat is naglalaro po ang ating chain guide at dapat gumagalaw yan at hindi nag-stack up. Kasi yan po dumadaan at umiikot ang ating timing chain. Kapag hindi yan gumagalaw, maaari mag-iingay ang ating timing chain sa ating tensioner chain guide. Mas maigi, dapat gumagalaw yan guys ha. Ayun, yan po dapat ang hitsura niya pagkatapos natin siyang mahigpitan. So next ating gawin is ikabit na natin ang kanyang oil pump. Sa oil pump naman guys, ito yung pinaka-importante no. Lagyan natin siya ng counting oil sa gitna. Tapos yung gear ng kanyang crankshaft na nakaka-coincide sa kanyang oil pump, dapat is nakatapat yan. Kasi kapag tumabingi yan is maaaring mapiktuhan ang ating roller ng ating oil pump. Maaring masira o baka possible hindi mag-function ang ating oil pump. So maigi guys is i-double check natin at dapat nakatapat yung ngipin, bawat ngipin nating oil pump at the same time yung gear ng ating crankshaft. So lagyan natin lang ng counting oil. So yan guys. At syempre ikotin natin ng kaunti. So kapag okay na ang ating panggilid guys ay pwede na natin takpan ang kanyang oil pump. So ilagay na natin ang lahat ng mga bolt na tinanggal natin guys. So yung may mahabang mga bolt yan guys, yan po ay nakatapat sa kanyang dowel no? Sa loob ng ating takip ng ating oil pump. Hindi na pwede magkabaliktad kasi may sizes po ang ating o haba ang ating mga bolt. Yung dalawang mahaba lang is nakatapat sa loob is yung mga may dowel.
Pagkatapos na nating matakpan yan ang kanyang panggilid, lipat na tayo sa kanyang cylinder head at saka cylinder block. So pinaka natin gawin is ikabit natin ang kanyang base gasket. Yan po ay steel na base gasket. So pagkatapos ng base gasket, next ay ang kanyang piston. So itong piston niya guys at block, pinakita ko sa inyo nung nakaraan is meron siyang gas-gas So pinabalik po na ng owner kasi is wala na siyang budget pambili ng bago. So kailangan mo niya na pag-ipunan guys kasi mahal po ang cylinder block at saka piston. Ito po ay nagkahalaga ng mga nasa 4,000 plus Kaya medyo may kamahalan talaga. Pricey. So yung mga ring end cap natin guys dapat is hindi yan makatabi Yung isa ay nasa ibabaw at yung isa naman ay nasa ilalim. So pagmalagay na natin yung piston, next ating ilagay ang kanyang lock. Ito yung pinaka-importante guys huwag niyo kalimutan ilagay ang lock. Kasi kapag nakalimutan niyo ilagay ang lock, maaaring lalabas ang pin at kakayod yan sa ating cylinder wall. Before natin makalimutan ay syempre shoutout na tayo. Shoutout sa lahat na nagpa-shoutout dyan sa baba. Lalo na sa ating mga solid supporters at viewers at syempre sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. So next is ilagay natin ang kanyang cylinder block. Lagyan natin ng counting oil sa loob. At saka syempre yung piston may oil din yan guys. Para hindi tayo mahirapan pagpasok ng kanyang cylinder block. So yun. So basta guys kapag nag-assemble kayo ng piston sa block, i-double check nyo po ang dalawang lock ng ating piston pin. Kasi once nakalimutan nyo isa sa mga yan, problema talaga guys. Masisira ang ating liner at saka masasayang ang inyong trabaho. So ipasok na natin ang kanyang piston. So syempre guys, advice ko kay bossing since may kayod ng kanyang block, dapat regular na siyang mag-change oil o makapalit ng oil. Kasi ito yung dahilan kung bakit unti-unting nababawasan ang kanyang langis ng kanyang makina. Kaya nasisira ang ating crankpin. Kasi yung crankpin guys ay nasa pinakailalim na part ng ating crankshaft. So kapag walang oil o maliit na lang oil level ng ating makina, wala na ring oil na makapasok sa ating crankpin. Siya ang dahilan kung bakit nasisira ang ating crankpin at saka connecting rod. So before tayo simbol ang kanyang cylinder head guys, bibigyan ko ng idea kung paano i-assemble ang kanyang BBA, kanyang rocker arm at saka kanyang camshaft. So sa BBA naman yan guys, ito lang gawin nyo. Yung washer na yan dapat is nasa ilalim na kaposisyon yan sa may part na meron siyang malapad na spring. Yan tinuro guys dapat dyan nakalagay yung washer. Kasi yan po ang tamang posisyon ng ating BBA. So paano ba ilagay yan? Isabay nyo ang dalawang yan, yung rocker arm natin at saka yung BBA sa gitna. Sabay nyo siyang ihulog. Kahit hindi yan makatapat guys. But importante is masabay nyong mahulog ang dalawang yan. Saka na siya itatapat kapag once ilagay nyo na ang kanyang camshaft assembly. So yan. So siyempre para mapapasok natin yung kanyang pin, dapat is sa gitna is walang nakaharang o hindi tumagilid ng ating BBA at saka rocker arm. Sa gitna nalagyan ng pin. So, konting silip lang at saka sikotin natin guys para masintro natin ang paglagay ng ating pin. So, ito yung pinakauna nyo gawin guys. I-assemble nyo muna ang rocker arm at saka BBA. Saka isunod nyo ang kanyang camshaft. Yung butas na yan dapat is pinakauna natin yung ipasok. Kasi yan po ay thread. Yan po natin ilalagay yung bolt sa ibabaw para hindi mahulog at lumabas yung pin kung sakaling aandar ang ating motor. So, yung guhit naman sa gitna guys is dapat naka-horizontal yan. Kasi yan po ang position ng ating butas ng ating pin sa ating rocker arm. So, yan. Medyo okay na yun, Ilawan na natin ang ating cylinder head. So, ipasok na natin siya ng unti-unti. Kapag nakapasok na siya, guys, yung isa namang rocker arm is medyo tumagilid. I-align lang natin ng kaunti. Yan, i-align lang natin ng kaunti, guys. So, kapag naka-align na siya, pwede na siyang ipasok. Medyo may kaikpitan ang dalawang yan guys kasi nga is may spring yung BBA natin. Yun, nakapasok na siya. So dapat naka-horizontal yan ang position ng ating slot ng ating pin. So yun. So next natin gawin guys ay i-check natin yung washer kung nasa tamang position ba siya. So yun okay naman siya. Yung washer na yan guys Yan po ang para sa kanyang BBA, sa spring ng kanyang BBA. So para mapasok ang ating camshaft assembly, ang gawin nyo guys, yung dalawang lube na yan, yung dalawang intake at sa exhaust is dapat nakaposisyon yan sa ilalim. Ibig sabihin kapag nakaposisyon sa ilalim, yung dalawang balbula natin ay 4 na balbula pala ay naka-close position at hindi nakatulak.
Kasi yan po posisyon ng ating camshaft. So para makapasok yan, ang gawin nyo, yung bibiin nyo at saka rocker arm ay itulak nyo. Lakasan nyo ang pagtulak guys. Ipihit nyo papunta sa kanyang balbula. Once nakatulak yung dalawang yan, automatic mapapasok agad natin ang kanyang camshaft. Yeah, check nyo guys. Pagmasdan nyo kung paano natin pasok ang kanyang camshaft sa kanyang cylinder head. Yan. Tulak nyo ang dalawang rocker arm na yan. Pagmasdan nyo. Napakadali lang po. Sabay tulak, sabay pasok sa cams. Dapat yung loob guys sa ating camshaft is nasa baba ng posisyon. Yun, di ba? Mabilis makapasok ang ating cams kapag nakita nyo ang Amazing! yun. Siyempre, ikot-ikotin ang cams kung ito ay naka-free wheel. Ibig sabihin, libre ng ating loob at nakaposisyon sa ilalim. So, kapag okay ng ating BBE at saka rocker arm, ang pinakalas ating kabit guys ay siyempre kanyang exhaust. Itong exhaust guys ay napakadali lang po ikabit kasi wala siyang spring, no? So, paano ba nalalaman kung workout ang ating BBE? Kapag nakapasok ang tinulak ko na yan guys sa gitna, yun, no? Kapag pumasok yan, ibig sabihin, okay ang pagpasok na paglagay ng ating BBE. Kung napasok na natin ang BBE at saka rocker arm, sikotin na lang kaunti natin ang kanyang pin na nasa tamang position siya, no? Naka-horizontal position po siya. So next, syempre ang kanyang exhaust na rocker arm. Ito yung pinakamadali guys, no? Kasi nung hindi natin siyang itulak. Ilagay nyo lang siya ipatong, pwede na natin i-shoot ang kanyang pin. So yung butas naman is nasa dulo yan guys, ha. Kasi dyan po natin ilagay yung bolt sa ibabaw na bahagi. Siyang nagko-control na hindi lalabas ang ating pin sa ating rocker arm. So yan po ang dalawang posisyon ng ating pin guys. Yung dalawang guhit na yan dapat naka-horizontal yan. Kasi yung bolt natin sa taas yan po ang maglalak sa ating pin. Lagyan natin ng kaunting oil ang kanyang rocker arm at the same time ang kanyang camshaft bearing para hindi siya agad iingay guys. Kung sakali matagal magpasok ng ating oil sa ating cylinder head. So yan po ang paraan kung paano i-assemble ang kanyang rocker arm, cams at syempre yung intake at saka exhaust na BBE. Next is lagyan natin ang kanyang tensioner chain guide sa ilalim. Next, ang kanyang cylinder head gasket. Yan po ay bago at nabili ko yan guys mismo sa genuine parts na tindahan. Yan po ay nagkahalaga ng 160 pesos. Next is ang kanyang cylinder head. So, konti na lang guys at malapit na matapos ang ating trabaho. Siyempre yung timing chain, ating kalimutan, hilain. Pagkatapos malagay ang kanyang cylinder head, next ilagay na natin ang 4 na washer sa kanyang stud bolt. Kulay itim na washer. So, siyempre guys, kapag malagay na natin yung 4 na washer, ilagay na din natin 4 na nut. So, since wala tayong torque wrench, ang gawin na natin guys, yung mga sikretong malapit natin, dapat tayo, kapag tayo naghihigpit ng cylinder head, ikis-ikis lang guys ha. Wag magkatabi yung paghigpit natin para hindi magilid yung cylinder head at maganda ang paglapat natin gasket. So, sa kabila naman, Okay. basta ikis lang guys, gayahin nyo lang ginawa ko sa video. At tapos, unti-unti nyo lang higpitan. Wag nyo agad higpitan ng diretsahan. Unti-unti lang para balansi ang ating paghigpit ng ating mga nut. So, siyempre, kapag mahigpitan natin yung 4 na nut, guys, huwag natin kalimutan higpitan yung 2 stud bolt sa kanyang cylinder head. Kasi napaka-importante po na balansi po talaga. So, huwag mo natin higpitan ng masyado yung 4 na nut. Higpitan muna natin ng kaunti ang kanyang 2 stud bolt sa kanyang cylinder head. Kapag mahigpitan na natin yan, saka natin ipapahinal yung 4 na nut ng ating cylinder head. Yun po ang sikretong malupit natin, guys. So, huwag niyong kalimutan ang advice ko na yan. Every time tayo nagtatap overhaul at nag-symbol ng cylinder head at saka cylinder block. So, next guys, itong medyo may kahirapan ng kaunti, no? Labi lang sa mga baguhan at hindi pa masyadong kabisado yung pag-install ng camshaft sprocket ng Yamaha. So, dapat itapat nyo muna ang timing mark, guys. Yung bilog na yan na maliit sa magneto at yung triangle na yan sa ibabaw. So, kapag nakatap na yan,
hindi na kayo mahirapan pang ikabit ang kanyang camshaft sprocket. So dapat yung camshaft is nakatap na rin yan since naka-close yung lube. So nakaibabang position na yan, automatic nakatap ng ating camshaft. So ilagay natin ang kanyang compression release. At next ang kanyang camshaft sprocket. So may dot yan guys, yan po ang timing mark niya. Pag once nakatap na yung magneto natin, automatic nakatap ng piston, yan na lang itatap natin guys, yung timing mark na yan. So once nagka-coincide yan lahat, promise, hindi kayo mahirapan panlarin ang yung motor. Padali lang po siyang panlarin at hindi na kayo mabibigo sa trabaho nyo. Once na nagka-coincide yung timing mark natin sa magneto at saka sa camshaft sprocket. So ito lang medyo may kahirapan guys kasi meron siyang compression release na dapat nyong isabay. Yan, yung pinasok nyo, dapat nakasabay yan sa parang compression release niya, parang kamay na nag-bounce. So kapag na-late man siya or na-advance yung sprocket, dapat i-adjust nyo ng kaunti. Dapat yung timing mark na bilog na yan, saka yung sa timing mark nating magneto, nagka-coincide yan. So kapag nakatap na yun, automatic, yung camshaft sprocket na lang itatap natin sa ibabaw. So dapat nasa gitna yung bilog na yan o dot na yan, kasi automatic nakatap na ang ating camshaft sprocket. So yun, medyo may kahirapan ng kaunti guys. Ito lang yung medyo may kahirapan talaga sa pag-assemble ng cylinder head. Yung pagbalik ng ating camshaft sprocket, lalo na sa mga Yamaha guys, no, kasi mayroon siyang compression release na nakakabit. So kabit mo natin kanyang compression release. Yan yung sinikot-sikot ko guys, yung kinabit natin ng una. Dapat nakasakay yan. So pag once nakasakay yan, hindi na kayo mahirapan pang ilagay yung camshaft sprocket sa pin. Kasi may dowel yan sa gitna ng ating camshaft, di ba guys? Dapat is nakasakay yun. Para hindi mahulog. Kasi parang guide rin yan eh. Yan o, yan tinuro ko sa flat screw. Yun, nakatapat nating dot na yan sa ibabaw nating cylinder head. So kapag nakatapat na yan guys, automatic pwede na nating ilagay ang kanyang bolt sa gitna. Ganun lang po. Huwag nyo kalimutan ang mga tips na in-advise ko sa inyo guys. Malaking tulong ito lalo na sa mga nagdi-DIY at gustong manood at gustong matuto kung paano itap ang ating camshaft sprocket at kung paano natin siya ikabit. So nakatap na ating sprocket. So dapat naka-coincide na yung bilog na yan. So yan guys, naka-coincide naman siya. Hilain natin ng kaunti. Hilain natin ng kaunti. So yan. So yan guys, yan, yan. Tapos nakatap. So since okay na siya, huwag nyo kalimutang higpitan ang bolt ng ating camshaft sprocket. Pag mahigpitan na yan, i-release na ating tensioner toser na siya nagsisilbing natutulak sa ating timing chain at chain guide para hindi magkaroon ng ingay ang ating makina. So sa ating trabaho, na-double check na natin yung apat na balbula. I-rotate nyo guys since sinamatin natin yung ginalaw. Ang next step natin ang gawin, pag okay ng lahat at na-double check na natin, ilagay na natin ang kanyang cylinder head gasket. Next, ang kanyang takip. So pagkatapos ng takip, may apat siya na mahabang bolt. Ibalik na natin yung apat na bolt. So nasa mga 80% na tayo guys, no? Malapit na matapos ang ating trabaho. At marinig na natin ang tunog ng kanyang makina. So baka magtanong kung magkano ang gastos lahat kasama ng kanyang libor, oil, gasket, coolant, bayad sa machine shop, bayad sa connecting rod, bearing, lahat po, estimate is nasa mga 7,000 pesos po. Nasa mga ganyan po. Hindi po kasama kanyang block at saka rocker. Sa pagkabit naman kanyang impeller guys, is hindi kayo mahirapan yan guys. Mapapasok nyo once nagka-coincide yung sa gitna ng guide na yan at yung may parang sa ating bolt sa gitna sa ating sprocket na parang may last. So kapag naka-coincide dyan, automatic papasok ang ating impeller. Masushoot agad. Yun o, di ba? Pasok. Kapag once nagka-coincide ang dalawang yan. So ilagay na natin ang tatlong bolt pala ng ating impeller. Dalawang mahaba at saka isang maikli. Yan. Yung dalawang mahaba is nasa ilalim yan. Yung isa naman sa taas. So ganun lang po guys ang paraan kung paano ilagay ang ating impeller. So ngayon ang gawin natin is ibalik natin siya sa kanyang chassis. I-assemble natin ang kanyang panggilid, saka natin paanda rin guys, para marinig nyo na ang tunog ng kanyang makina. Ang resulta ng ating pag-overhaul pala. So yan, nasa mga 85%. Ibalik natin sa kanyang motor.
Yun, na-miss na ang kanyang makina, ang kanyang chassis. So, mapaandar natin. 1 hour later. So, unahin natin lagay ang kanyang washer. Next, ang kanyang mga flyball sa kanyang drive pulley. I-assemble muna natin, guys. So, sa kanyang motor, pwede magkabaliktad ang kanyang mga flyball. Anim ang kanyang flyball. Siyempre, ilagay natin ang kanyang plate. Siyempre, pwedeng i-late ang bushing ilagay. Medyo may nakalimutan tayo dyan, guys, na nilagay, no? Tanggalin mo natin ulit. Lagyan natin ng kaunting pampadulas ang gitna para hindi mag-stack up ang kanyang bushing. So, ano po na kinimulatan natin is yung kanyang grasa. Kaunting grasa lang. Pampadulas lang. So, yun. Lagyan natin ang kanyang washer. Kanyang belt. Pagkatapos ng belt, drive face. Washer na makapal. Yung nut. So, pwede na natin siyang hipitan, guys. So, pagkatapos ng hipitan, hindi pa tayo sa kanyang torque drive assembly. So, yan. So, paano ba ilagay ang belt na yan? Pigain lang natin ang torque drive. Kasi napakalambot lang po ng spring, center spring ng ating torque drive. Saka natin hilain at ipasok sa kanyang axle, torque drive axle. Okay. Yon, clutch bill. At saka yung nut. So, syempre guys, pagkatapos natin magpitan ito, pwede na natin paandarin ang kanyang motor. Ito yung pinaka-moment of truth. So, yan, nilagay na natin, guys. Yan. Hindi pa yan nakahila, no? Ayan na, balik na natin yung throttle body. Lahat ng mga sakit na tinanggal natin. Nalagyan natin ng coolant. Nalagyan na rin natin ng oil. At, syempre, pindutin natin. So, ikman natin yung paandar, guys. Parinig ko muna sa inyo. Tunog nang hinip natin siya na baklas at napalitan ng bearing. Ito po ang tunog ng kanyang makina, guys, ha? Pakinggan nyo muna para makumpara natin kung mayroon bang pagbabago o wala. Okay. Let's go! Kamsat mo, di ba? Sago yung tumuga ni. Pag-absolute makina manguro ni. Nag-retik mo dito. Ito naman tunog ng makina, guys, pagkatapos natin siyang mapalitan ng connecting rod. On natin yung asose at pandarin natin. Takpan mo natin ng air element ang kanyang box kasi medyo may ingay ang kanyang total body. So, yan, no? So yun, guys, no? Confirm na ang problema ng kanyang motor. Walang iba kundi ang kanyang crank pin. Dalawang side bearing. At siyempre kanyang stick bearing at connecting rod. So yun po ang mga salarin kung bakit nagkaroon siya ng tunog helicopter ang kanyang makina. Siyempre guys, before natin makalimutan natin trabaho, ay ipapakita ko na sa inyo kung paano i-check kung may oil ba na mapasok sa ating cylinder head. So kapag makita nyo ang bolt na yan sa may tabi ng kanyang injector, luwagan nyo pa counterclockwise. You know, kapag may oil na tumagas na yan sa part na yan,
So, ibig sabihin, ox na ox po ang pagkabit niyo ng oil pump. Kasi kapag walang oil na tumagas dyan, maaari magkaroon kayo ng problema. I-double check nyo ang oil pump to make sure na hindi magkaroon kayo ng aberya sa pag-assemble ng inyong makina. So, patayin na natin ang kanyang motor. So, naman na guys, no, sa araw nito, sana sa video ito ay magkaroon ka ng idea at paraan kung paano i-troubleshoot at i-assemble ang kanyang makina at dismantle. Maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Shoutout sa ating napakasipag na mekaniko at pogi. Ayos.